Hindi alam ng asawa at anak ko na may sistema akong nakakabit. Kung gagampanan ko ang papel bilang asawa at ama sa loob ng 5 taon, mabubuhay muli ang aking pamilya sa totoong mundo. Tiniis ko ang kanilang malamig na pagtingin sa loob ng 5 taon. Sa wakas, dumating na ang balita na matatapos na ang misyon at aalis na ako sa mundong ito. Host, may 3 araw ka para magpaalam dito. Sa huling 3 araw, naging perpektong bersyon ako ng inaasahan nila. Tinawag ako ng mag-ina upang lutuin ang paboritong pagkain ng kanilang minamahal. Agad akong tumango at nagluto para sa kanila. Pero hindi sila sanay sa aking sunod-sunurang ugali. Sa huli, nais kong bumili ng mga bagay na dadalhin ko pabalik sa aking orihinal na mundo. Binibiro ako ng mga kaibigan ko, bakit ang dami mong binibili? Uwi ka ba para sa bagong taon? Umiti ako at tumango. Uwi na ako. Bigla akong tiningnan ni Muwan King na may hindi pa naganap na pagkabalisa sa kanyang mga mata. Jiang Bizhou, hindi ka ba ulila? Bukod dito, saan pa ang iyong tahanan? Umiti ako ng bahagya, biro lang. Nang marinig iyon, napahinga siya ng maluwag. Hindi ko na siya ipinaliwanag. 1 araw na lang ang natitira. Aalis na ako. Ngayon ang aking kaarawan. Bumili ako ng cake para sa sarili ko. Ito ang huling kaarawan ko sa mundong ito. Kahit ako lang mag-isa, nais kong ipagdiwang ito ng maayos. Sinindihan ko ang kandila at malapit nang bumuo ng hiling nang biglang tumunog ang doorbell. Sa labas ng pinto ay ang assistant ni Muwan King. Hindi siya nagsalita nang makita ako. Ibinaling lang niya sa akin ang kahon na dala. Ito ang damit na ipinadala ni Presidente Mu para sa iyo. Sinasabi niyang puntahan mo siya sa ika-5 palapag ng night banquet. Matapos ibigay ang lahat ng kahon at bagay, umalis na ang assistant. Hindi ako makatanggi, kaya bumalik ako sa kwarto, isinuot ang damit at nagmamadaling pumunta sa address na sinabi ng assistant. Pagdating ko, saka ko lang nalaman na ito ay isang birthday party. Noong una, naisip ko na naalala nila na ngayon ang kaarawan ko. Natigilan ako sandali. Ngunit sa susunod na segundo, nakita ko si Song Jinyan. Puno ng ngiti siyang lumapit sa akin. Ember Jiang, dumating ka na sa wakas. Kasunod ni Song Jinyan si Muwan King. At si Jiang Miaoran. Sa sandaling makita nila ako, biglang nagbago ang kanilang ekspresyon. Sumeryoso ang mga mata ni Muwan King. Medyo hindi nasisiyahan si Jiang Miaoran. Hinila ang manggas ni Song Jinyan. Tatay, bakit mo siya pinalapit? Sumulyap sa akin si Song Jinyan, may kaunting pagmamataas. Narinig ko na ngayon din ang kaarawan ni Ember Jiang. Pareho tayo ng petsa. Nakakaawa naman kung mag-isa siya sa bahay. Kaya pinalapit ko siya para sumaya. Pagkasabi nito, itinuro niya ang mahabang mesa sa gitna ng ballroom na puno ng malalakip maliliit na kahon ng regalo. Ito ang mga regalo ni Muwan King at Miaoran para sa akin. Ang dami, hindi ko na kayang tanggapin lahat. Ember Jiang, gusto mo bang tingnan? Baka may gusto ka, pwede kitang bigyan. Kung hindi, nakakaawa naman kung walang regalo sa kaarawan mo. Nakita ko ang kanyang pagyayabang. Bahagya akong umiling, hindi sumagot sa kanya. Hindi na kailangan. Kung para kay Emerson iyan, itago na lang niya. Nang hindi ako pumayag, hindi nagalit si Song Jinyan. Lumapit siya sa ilang palapag na cake. Ngumiti siya sa akin, kung ayaw mo ng regalo, sige, bumuo ka na lang ng hiling. Naaalala ko ang hiling na naudlot kanina. Sa pagkakataong ito, hindi na ako tumanggi. Pinagdikit ko ang aking mga kamay, pinikit ang aking mga mata, at tahimik na sinabi sa puso ko ang hiling na walang nakakaalam. Sana sa hinaharap, hindi na muling magkita sina Muwan King at Jiang Miaoran. Matapos bumuo ng hiling. Hindi pa rin ako pinakawalan ni Song Jinyan. Nagkunwari siyang nagtaka, Ember Jiang, ano ang hiling mo? Bakit hindi mo sabihin? Bago ako makapagsalita, narinig ko ang tiwala na boses ni Jiang Miaoran. Ano pa ba? Taon-taon siya ay nagnanais na kami ng aking ina ay maging masaya at ligtas. Ngayong taon, tiyak ganun din eh. Si Muwan King sa tabi ko kahit hindi nagsasalita. Sa kanyang mga mata, nakikita ko na ganoon din ang iniisip niya. Pero wala akong balak ipaliwanag. Hayaan na lang silang magkamali, mas mababawasan ang gulo. Ngumiti si Song Jinyan at inabot sa akin ang isang inumin. Ember Jiang, anong pagkakataon, pareho pa tayo ng kaarawan. Mag-inuman tayo. Hindi naman ako tatanggihan ni Ember Jiang, di ba? Nang marinig iyon, lumapit sa akin sina Muwan King at Jiang Miaoran, pinagmasdan ako ng mabuti. Nakaramdam ako ng kaunting nakakatawa. Tumawa ako ng mahina at itinaas ang baso, nag-toast kay Song Jinyan. Hindi pa tapos ang birthday party. Pagkatapos mag-toast, may iba pang lumapit para mag-alay ng inumin. Masayang nakikipag-usap si Song Jinyan sa mga bisita. Si Muwan King at Jiang Miaoran ay nanatili pa rin sa tabi niya, sumasama sa pag-inom, nagbibigay sa kanya ng pagkain. May mga napansin akong nakatayo sa sulok na mag-isa. Tiningnan nila ang mag-ina na nasa tabi ni Song Jinyan at biglang nagbulungan. Ang bait ni Presidente Mu kay Emerson. Kahit ang sariling asawa ay hindi pinapansin, laging nasa tabi ni Emerson. Sino ba kasi si Emerson ang tunay na minamahal ni Presidente Mu? Kung hindi lang siya umalis noon, wala na si Jiang Bizhou.
Sa tingin ko, mas mabuti pang hiwalayan na lang niya para hindi pumangit ang eksena. Hindi mo ba nakikita kung sino ang pinakasalan niya? Paano niya matitiis na mawala ang pagkakakilanlan bilang asawa ng isang mayamang tagapagmana? Hindi maliit ang ingay ng usapan. Kahit nasa sulok ako, malinaw kong narinig ang kanilang mga sinabi. Saka ko lang nalaman na biglang sumakit ang tiyan ni Song Jinyan. Agad na tumawag si Mu Wanqing ng pribadong doktor, at pagkatapos ng pagsusuri ay nalaman na nalason siya, sabi ni Ginoong Mu. Ang sintomas ni Ginoong Song ay dulot ng lason, kailangan siyang dalhin agad sa ospital para banlawan ang tiyan. Nang marinig ito, agad na naging napakapangit ng mukha ni Mu Wanqing, pinapalabas si Song Jinyan mula sa banquet hall, at bago umalis ay nag-iwan lamang ng malamig na mga salita. Sino ang gumawa nito? Imbestigahan niyo para sa akin. Na aksidente ang pangunahing tauhan. Siyempre, hindi na maipagpapatuloy ang handaan, nagmamadaling umalis ang mga panauhin, at ako naman ay nag-iisang bumalik sa villa. Akala ko walang kinalaman sa akin ang bagay na ito, hinintay ko na lang na dumating ang oras para iuwi ako ng sistema sa totoong mundo. Ngunit pagsapit ng hapon, biglang sumugod ang ilang mga bodyguard at ako'y inaresto hanggang sa harap ni Song Jinyan. Jiang Bizhou, sinabi ko na. Kung mananatili kang tahimik at masunurin, hindi ko gagalawin ang iyong posisyon. Ngunit paulit-ulit mong sinasaktan si Jinyan. Talagang matigas ang ulo mo. Sa tabi niya, galit ding tumingin sa akin si Jiang Miaoran at sumigaw, Jiang Bizhou, ikaw na hamak na lalaki. Lakas loob mo akong lasunin ang aking ama. Bigla akong dinala rito at bumuhos sa akin ang galit ng dalawa. Mula sa kanilang mga salita ay naintindihan ko ang dahilan. Iniisip nila na ako ang naglagay ng lason kay Song Jinyan. Galit akong nagpaliwanag. Hindi ko ginawa. Bukod pa rito, malapit na akong umalis sa mundong ito, wala akong dahilan para lasunin si Song Jinyan. Kahit na totoong naiinggit ako kay Song Jinyan, buong oras silang nasa tabi niya, saan ako magkakaroon ng pagkakataon para lasunin siya. Ngunit hindi nila pinansin ang aking depensa. Si Mu Wanqing ay direktang tumingin kay Song Jinyan at lumambot ang kanyang boses. Na may pagpapatahimik, ano ang gusto mong gawin sa kanya? Hindi ko siya tatakpan. Siya ay asawa mo, ayaw ko namang mawala ang iyong mukha kay Song Jinyan. Kung ganoon, ibigay mo na lang siya sa akin isang araw. Ipagtatapat ko siya. Tumingin si Song Jinyan sa akin na hawak ng mga bodyguard at mumiti ng tagumpay. Akala ko agad silang papayag, ngunit naghintay ako ng matagal na walang sagot. Lumingon siya. At nakita ang pag-aalinlangan sa mukha ni Mu Wanqing, pati si Jiang Miaoran ay nagdalawang isip, Ama. Anong gagawin mo sa kanya sa isang araw? Nang maabot ng kanilang mga mata, biglang tumigil si Song Jinyan. Hindi man lang ako makatapak ng langgam, gagawin ko ba ang isang bagay na labis kay Ginoong Jiang? Gusto ko lang magbigay ng maliit na parusa para matuto si Ginoong Jiang sa kanyang pagkakamali. Bagamat ganito ang sinabi niya. Ngunit sa hindi malamang dahilan, biglang nag-alala si Mu Wanqing sa kanyang puso. Sa huli, siguro dahil sa tingin niya ay may katwiran si Song Jinyan o dahil ayaw niyang mapahiya ito, pumayag siya. Paulit-ulit lang niyang sinabi na isang araw ay dapat ibalik. Pati si Jiang Miaoran ay nag-atubiling umalis. Sa huli, hindi rin mapakali at nag-iwan ng paalala. Isang araw, Ama, siguraduhin mong ibalik siya ng buo at walang sira. Gagawin ko. Ngumiti ng mahina si Song Jinyan, ngunit pagkaalis ng mag-ina. Biglang nagbago ang kanyang mukha. Inutusan niya ang mga tao na dalhin ako sa villa ng pamilya Song, at matapos isara ang pinto. Maliwanag kong nakita ang mapanganib na liwanag sa kanyang mga mata. Kumindat si Song Jinyan sa bodyguard, at naunawaan ito ng bodyguard at lumapit. Sinipa ako sa lupa, kumuha ng lubid at mahigpit akong itinali. Malakas ang sipa. Naramdaman ko ang matinding sakit sa aking likod at nahulog ako sa lupa. Bago ako makabangon mula sa sakit, kinuha ni Song Jinyan ang latigo mula sa bodyguard at mariin akong hinampas, idinidiin ang kanyang lakas. Agad na lumabas ang dugo, ang matinding sakit ay nagpaiyak sa akin. Nang makita ang dalawang mukha ni Song Jinyan, syempre alam ko na hindi ko maiwasang sumigaw ng sakit. Nang marinig ang aking sigaw, hindi rin nagpanik si Song Jinyan, huwag kang mag-alala, basta hindi ka biglang mawawala. Kahit nahampasin kita hanggang sa halos mamatay, may dahilan ako para ipaliwanag ito. Ang kanyang boses ay puno ng kasiyahan. Ngunit bigla akong umiti, pero malapit na akong mawala ng biglaan. Hindi nakita ni Song Jinyan ang aking ngiti. Patuloy pa rin siyang humahampas ng latigo ng walang pagod. Unti-unting nabahira ng dugo ang latigo, at patuloy si Song Jinyan sa aking tenga. Tang-ina, nakikipag-agawan ka sa akin ng babae, nakikipag-agawan ka sa akin ng bata. Puno ng dugo ang aking katawan dahil sa hampas, ngunit hindi pa rin ako nagmamakaawa, kaya ikaw mismo ang naglagay ng lason. Pero hindi ba ikaw mismo ang unang umalis, hindi mo na sila gusto? Nang marinig ito, umisi si Song Jinyan, kahit ayaw ko, hindi mo rin karapatan. Hindi ko alam kung anong pakana ang ginamit mo. Na ayaw kang hiwalayan ni Wanqing. Puno ng bakal na lasa ang aking bibig dahil sa sakit.
Ang mga reklamo ni Song Jinyan ay pumapasok sa aking tenga, nakakatawa lang sa akin. Ayaw hiwalayan ni Mu Wanqing. Hindi ba para tuparin ang kanyang likas na kalayaan? Siya ang unang umalis, at pagkatapos umalis ay hindi nasisiyahan na may iba na si Mu Wanqing. Hindi alam ni Song Jinyan ang nasa isip ko, patuloy siyang humahampas ng mas malakas dahil sa galit. Paulit-ulit, halos patay na ako. Hanggang sa tumunog ang telepono sa sofa, si Mu Wanqing ang tumatawag. Nagbago ang kanyang ekspresyon, sa wakas ay tumigil siya sa paghampas at sinagot ang tawag. Biglang nagbago ang tono sa kabilang linya, walang pagbati, diretsyo sa punto. Ipatawag si Jiang Bizhou sa telepono. Nanigas ang kanyang mukha at nag-aatubili na ibinigay sa akin ang telepono. Ang kanyang mga mata ay puno ng lason, nagmulat siya ngunit walang lumabas na tinig, ngunit mula sa galaw ng kanyang mga labi ay naunawaan ko ang kanyang ibig sabihin. Kung magsasalita ka ng isang salitang totoo, papatayin kita rito. Wala ba si Jinyan na ginawa sa'yo? Ang bihirang pag-aalala ni Mu Wanqing ay nagpatahimik sa akin ng matagal, ngunit hindi pa rin ako pumili na magsumbong sa sandaling iyon, 2 salita lamang ang aking binigkas na walang lakas. Wala. Kahit sa telepono, narinig ko ang paghinga ng kaluwagan sa kabilang linya. Susunduin kita mamayang gabi. At ako rin. Bago pa man matapos ang tawag, narinig ko ang batang tinig ni Jiang Miaoran mula sa kabilang linya. Ngumiti ako ng nakakatawa, hindi ko alam kung bakit sila biglang nagmamalasakit sa akin ngayon. Nararamdaman ba nila na alis na ako? Nang makita ang aking pananahimik, bahagyang bumigat ang kanilang paghinga sa kabilang linya. Sana ay magsalita pa ako, ngunit biglang inagaw ni Song Jinyan ang telepono at pinatay ito, ibinato ang latigo sa mga bodyguard. Mas lalong naging malamig ang kanyang mga mata. Sapat na ang isang hininga. Hindi ba sinabi ni Mu na susunduin niya ang tao mamayang gabi? Ang bodyguard ay may pag-aalinlangan na hawak ang latigo, ngunit siya ay tiningnan ng masama. Lalabas ako ngayon. Mag-iisip ako ng paraan para pigilan sila. Kaya niyo siyang pahirapan hanggang sa umaga. Umalis si Song Jinyan. Ngunit hindi natapos ang pagpapahirap. Ang sakit ay sumakop sa lahat ng aking kamalayan sa bawat pagbagsak ng latigo. Sa gabing iyon, hindi ko sila nakita. Para kay Song Jinyan, muli silang nagbago ng salita. Hanggang sa mag-alas 4 ng umaga, ang mga bodyguard na nagpalit-palit ay sa wakas ay tumigil. Ako'y bugbog sarado na sa tagal ng panahon. Puno ang aking katawan ng sugat, nakakagulat. Mula sa labas ng villa, narinig ang dagundong ng sasakyan. Ang mga bodyguard ay nag-ibang anyo, agad na tinawag ang mga katulong. Kinalagkad ako ng mga katulong sa silid. Habang pinapalitan ang aking damit, nililinis ang mga dugo, at sa wakas ay inalalayan akong umupo sa sofa. Biglang nawala ang grupo ng walang bakas. Nang mag-isa na lamang ako sa buong villa, isang gintong ilaw ang lumitaw sa aking harapan. Binabati kita, host, natapos na ang gawain ng pagsama. Ang iyong pamilya sa tunay na mundo ay muling nabuhay. Tanong, gusto mo bang agad na umalis sa mundong ito? Ang aking puso ay nag-alab, ngunit wala akong lakas sa aking mukha. Tumingin ako sa sistema at nagtanong, bago ako umalis, maaari mo ba akong tulungan sa isang bagay? Ang mekanikal na tinig ng sistema ay tumunog. Ano ang nais mong gawin ko, host? Kunin ang lahat ng mga recording ng surveillance na ginamit laban sa akin nitong mga nakaraang araw. Ibilang ito bilang huling regalo ko sa 2 ina at anak na babae sa mundong ito. Maaari. Handaan mo na, host. Susunduin na kita pauwi. Bumagsak ang tinig. Ang gintong ilaw ay bumagsak sa akin, at sa isang iglap ay nawala ng walang bakas, nag-iwan lamang ng isang recording ng surveillance. Tahimik itong nakalagay sa sofa kung saan ako dati nakaupo. Sumunod na bumukas ang pinto, si Mu Wanqing at Jiang Miaoran ang unang pumasok. Nakita ang walang laman na sala, ang pakiramdam ng kawalan ng katiyakan ay lalong lumalim. May pakiramdam na may isang bagay na lumisan. Ngunit hindi niya ito napigilan. Hindi nakita ang taong nais niyang makita. Kumunot ang noo ni Mu Wanqing. Tumingin kay Song Jinyan na sumusunod sa kanya. Nasaan si Jiang Bizhou? Ngumiti siya ng pilit. Itinuro ang direksyon ng sofa. Nandyan naman siya, ang gusto niyang sabihin ay nakaupo siya sa sofa. Ngunit lumingon siya at nakita ang walang laman na sofa. Natigilan siya sandali at sumunod na galit na tiningnan ang mga bodyguard. Nang biglang mawala ang tao, nagulat ang mga bodyguard, umiling-iling at nagpaliwanag kay Mu Wanqing. Mu, noong lumabas kami, nakaupo talaga si Jiang sa sofa. Nasaan na ang tao? Nang walang makapagsalita ng malinaw, isang galit ang bumalot kay Mu Wanqing. Sumigaw siya, hanapin niyo agad. Ang mga tao ay walang magawa. Hindi nila masabi kay Mu Wanqing na binugbog nila ako buong gabi. Sa ganitong kalubhaan ng sugat, ayon sa lohika, hindi ako maaaring umalis. Ngunit hindi lamang wala ako sa sala, kundi hinanap nila ang buong villa. Wala silang nakitang bakas ko. Hindi alam ni Jiang Miaoran kung bakit, simula noong umalis sila kasama si Mu Wanqing mula sa villa ng pamilya Song kahapon. Ang kanyang puso ay kakaibang nababalisa.
Hanggang sa gabi, nang tawagan sila ni Mu Wanqing at narinig ang aking wala, doon siya natahimik. Akala niya makikita niya ako ngayon, ngunit nang makarating sila, nawawala ako. Ang kaba ay muling bumalot sa kanyang puso. Tumingin siya kay Song Jinyan, may paninisi sa kanyang mga mata na hindi niya namamalayan. Tatay, hindi ba sinabi mong babalik siya ng buo ngayon? Nakita ni Song Jinyan ang reklamo ni Jiang Miaoran sa kanyang puso, namumula ang kanyang mukha. Subconsciously, tumingin siya kay Mu Wanqing upang humingi ng aliw at nakita ang paninisi rin sa kanyang mga mata. Sa isang iglap, ang sama ng loob ni Song Jinyan ay kumalat mula sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na sila ay magtatanong sa kanya para sa akin. Sa labas, hindi ito nagpapakita, ngunit sa loob, ang galit sa akin ay lalong lumalim. Sila ay asawa at anak niya, ngunit pagkalipas ng 5 taon, nakahanap sila ng iba na pumalit sa kanya. Ayaw na hiwalayan, okay lang. Ngunit ngayon na nawawala si Jiang Bizhou, sinisisi na nila ako. Talagang hindi ko alam. Simula kagabi, hindi ba kasama ko kayo? Paano ko gagalawin si Jiang? Paano ninyo ako ganyan tingnan? Sa isang iglap, ang kanyang mga mata ay naging pula. Lumapit si Song Jinyan sa sofa upang umupo at nakita ang recording ng surveillance na nakalagay doon. Puno ng pagtataka. Hindi alam kung saan ito nanggaling. Susubukan niyang kunin ito, ngunit dumating si Mu Wanqing at ang kanyang anak. Nakita rin niya ang surveillance video na iyon at mabilis na kinuha ang bagay. Ano ito? Lalagyan ng video. Dahil tila parehong interesado ang dalawa sa surveillance video na iyon, hindi malaman kung bakit. May boses sa puso ni Song Jinyan na nagsasabi sa kanya na huwag hayaang buksan ng mag-ina ang lalagyan ng video. Nang aabutin na niya ito, bumalik ang mga bodyguard na namumutla at nanginginig na nagsabi, Presidente Mu, lahat ng lugar na posibleng hanapin ay hinanap na namin pero wala pa rin ang Ginoo. Sa isang iglap, naging tila nagyelo ang hangin. Tiningnan ni Jiang Miaoran ang lalagyan ng video sa kamay ni Mu Wanqing at biglang nagsalita. Mommy, ito ba ang iniwan ni Uncle Jiang? Para bang napag-alala si Mu Wanqing? Ngayong walang nakakaalam kung nasaan siya, tila ang tanging bakas na lang ay ang lalagyan ng video na nasa kanyang kamay. Sa pag-isip na ito, ibinaling niya ang tingin sa telebisyon sa tapat ng sopa at pumili ng isang bodyguard. Ikaw ang magpatugtog. Wanqing, ito hindi pa natatapos sa pagtutol si Song Jinyan. Sumulong na ang bodyguard at kinuha ang surveillance video at sinimulang patakbuhin ito. Ang tingin ng lahat ay nakatuon sa screen, natatakot na may makita na hindi dapat makita. Kinabukasan, pagkatapos ng nakakatusok na tunog ng kuryente, malinaw na pumasok ang larawan sa paningin ng lahat. Ang unang lumitaw ay ang video ng kusina noong unang araw na tumira si Song Jinyan sa bahay ng pamilya mo. Sa larawan, malinaw na makita na pagkatapos kong tanggihan ang kanyang tulong, hindi siya nakinig at kinuha pa rin ang mangkok ng sabaw. Tapos sinadyang bitawan ito at ibuhos ang sabaw sa kanyang sarili, at pagkatapos ay nang dumating sina Mu Wanqing at Jiang Miaoran, ay nagkunwaring kaawa-awa at sinabing ako ang sadyang nagbuhos ng sabaw sa kanya. Ang sumunod na lumitaw ay ang buong video ng pagkalason niya noong kaarawan. Pinanood ni Mu Wanqing sa larawan na pagkatapos kunin ang inumin mula sa waiter, palihim siyang naglabas ng gamot mula sa kanyang bag at ibinuhos lahat sa isa sa mga baso ng alak. At pagkatapos magpalunas at magising, umiiyak siyang nagkunwaring ako ang nasa likod ng lahat. At sumunod naman ay ang video kahapon pagkatapos umalis ni Mu Wanqing at Jiang Miaoran sa villa ng pamilya Song. Ngumiti siya ng malumanay, personal na inihatid ang mag-ina palabas ng villa at biglang nagbago ang mukha. Kinuha ang latigo at mariin akong hinampas. Nang tumawag siya upang alamin ang aking kalagayan, nagbanta pa siya na hindi ako pwedeng humingi ng tulong. Pagkatapos ng tawag, na may masamang mukha ay inutusan niya ang mga bodyguard na ipagpatuloy ang pagpapahirap basta may isang hininga na natitira. Pinigilan niya sila, ang mga mukha ng mag-ina habang sunod-sunod na lumilitaw ang mga larawan. Mula sa una ay pagkagulat at hindi makapaniwala, hanggang sa makita nila akong pinahihirapan ay hindi nila matiis, hanggang sa huli ay naging puot kay Song Jinyan, ang kanilang mga mukha ay naging madilim na parang tutulo ang tinta, puro kasinungalingan pala ang lahat. Si Song Jinyan pala ay nagsinungaling lamang sa kanila, hanggang sa sandaling ito, nina Mu Wanqing at Jiang Miaoran ay sa wakas ay naunawaan. Kung bakit kagabi si Song Jinyan ay nagkunwaring kaawa-awa at nagsabing ayaw na niyang mahiwalay sa kanila. Ito ba ang sinasabi mong ginawa sa iyo ni Jiang Bizhou? Ito ba ang sinasabi mong hindi mo gagawin kay Jiang Bizhou? Tatay, hindi ba sinabi mo ngayong araw na ibabalik mo ng buo si Uncle Jiang? Kung ang kanina ay simpleng pagtatanong lamang. Sa pagkakataong ito, ang tono ni Mu Wanqing at Jiang Miaoran ay puno na ng distansya at pagtatanong. At si Song Jinyan, pagkatapos lumitaw ang mga larawang iyon, ay nagsimulang magpanik at namutla ang kanyang mukha.
Hindi niya maintindihan kung paano, pagkatapos kong hampasin ng ganun, ay nakatakbo pa rin ako. At bago umalis, ay nag-iwan pa ng surveillance video na hindi niya alam kung saan nanggaling. Dahil dito, si Song Jinyan ay nanghina ang mga tuhod at napahandusay sa sahig, patuloy na umiiling. Hanggang sa sandaling ito ay hindi pa rin nakakalimutang magpaliwanag, "Wan King, maniwala kayo sa akin, hindi ko ginawa." Tiyak na peke ang mga bidyong ito na ginawa ni Jiang Beizu upang siraan ako, alam niyo. Kahit isang langgam ay hindi ako mangahas na tapakan, paano ko gagawin ang ganoong bagay? Abala siya sa pagpapaliwanag. Ngunit nakalimutan niya ang karakter na ginawa niya para sa kanyang sarili sa harap ni Mu Wanqing at Jiang Miaoran. Paano siya makakapagsalita ng walang hiya sa harap ng iba? Ang mga mata ni Mu Wanqing ay naging itim na parang tinta. Song Jinyan, ako ang nagkamali sa'yo. Ngunit ang tao ay dapat managot sa kanyang mga pagkakamali, hindi ba? Sabihin mo, paano kita dapat parusahan? Nakita ni Song Jinyan ang puot sa kanyang mga mata. Naguguluhan na humingi ng awa, ang kanyang tingin ay naghanap sa paligid, at sa wakas ay napunta kay Jiang Miaoran. Humingi siya ng tulong sa kanya, sinusubukan siyang patawanin upang makiusap para sa kanya, "Meow meow. Makisama ka kay mommy, alam na ni daddy ang kanyang pagkakamali, hindi niyo ako pwedeng gawin ganito." Biglang inabot ni Jiang Miaoran at hinila ang manggas ni Mu Wanqing. Nang makita ito, ang kanyang mga mata ay kumislap ng pag-asa at pagmamataas. Tingnan mo, gaano man kabuti si Jiang Beizu kay Jiang Miaoran. Ano naman, hindi pa rin niya naaalala ang kabutihan mo. Sa isang salita ko lang, hindi ba siya makikiusap para sa akin? Binalingan ni Mu Wanqing si Jiang Miaoran. Ang kanyang mukha ay nagpipigil na galit, malinaw na iniisip din niya na siya ay makikiusap para kay Song Jinyan. Ngunit sa susunod na segundo, ang kanyang sinabi ay biglang sumalungat sa inaasahan ng lahat. Pwedeng parusahan siya ni nanay anumang oras, pero ngayon ang pinakamahalaga ay ang mahanap agad si tatay. Noong bumalik si Song Jinyan, tinawag ako ni Jiang Miaoran na tatay sa unang pagkakataon. Sayang hindi ko na marinig at matagal na rin akong walang pakialam. Si Song Jinyan naman nang marinig ang pinalit na tawag, ang kunting pag-asa na kanyang nadama ay biglang nadurog. Puno siya ng di mapaniniwalaan, hindi makapaniwala na dahil lang sa isang video na walang tiyak na pinagmulan. Na biglang lumitaw ay tinalikuran na siya ng lahat. Wanqing, Jiang Miaoran. Sumigaw ng malakas, ngunit ang mag-ina ay umalis nang hindi na lumingon. Tanging nag-iwan ng ilang bodyguard na si Song Jinyan at ang mga taong humampas sa akin ay iginapos lahat at ibinalik sa villa ng pamilya mo para ikulong. Kasama ang natitirang mga bodyguard, pinalawak ang paghahanap sa paligid ng villa ng pamilya Song. Ngunit hinanap niya ang buong bahay ng Song, ang buong subdivision, ang buong syudad, ang buong bansa, ngunit hindi na niya ako natagpuan. Si Mu Wanqing at Jiang Miaoran na mag-ina ay hindi tumigil sa paghahanap sa akin. Nag-report sila sa pulis, naglabas ng reward, ngunit 3 araw. 3 linggo, 3 buwan, 3 taon ang lumipas. Wala pa ring mahanap. Sa oras na yon, sa bilangguan, sa kabila ng espesyal na salamin. Magkaharap sina Song Jinyan at Mu Wanqing na mag-ina. Nakasuot siya ng guhit. Nadamit ng bilanggo, maputla ang mukha, at sa kanyang nakalantad na balat ay puno ng mga peklat na nagsasalubong. Mayroon ding isang kulubot at napakapangit na peklat sa kanyang mukha dahil sa paso. Sa labas ng salamin, si Mu Wanqing ay walang ekspresyon, malamig, walang pag-ayon sa kanyang kasalukuyang kalagayan dahil ang mga peklat na ito ay may kaugnayan sa kanya. 3 taon na ang nakakaraan nang malaman niya ang lahat ng ginawa ni Song Jinyan. Dinala niya ito sa villa at ibinalik ang lahat ng ginawa nito sa akin. Simula sa mainit na sabaw na yon, siya mismo ang nagpakulo ng tubig at ibinuhos ito sa kanang pisngi ni Song Jinyan. Kahit umiiyak at nagmamakaawa ito, hindi siya naawa. Kung ilang beses siyang hinampas nito, ganoon din ang ginawa niya. Hinampas niya ito hanggang sa sumigaw at halos mamatay. Kung hindi dahil sa paghahanap sa akin na nawawala. At pag-report sa pulis na naglabas ng serye ng mga pangyayari, ang mga ginawa ni Song Jinyan ay nahayag. Sa gitna ng mga sumpa ng libo-libo, ikinulong siya sa bilangguan. Marahil si Song Jinyan ay magdaranas pa ng maraming pagpapahirap sa kanyang mga kamay. Ngunit kahit sa bilangguan, hindi maganda ang kanyang kalagayan. Tinatawag siyang walang hiya na mistress, binubuli at sinasaktan ng lahat ng kapwa bilanggo. Ang hindi makakain ay pangkaraniwan na. Matagal na silang nagkahiwalay, walang posibilidad na mag-usap ng maayos. Kaya ngayon, si Mu Wanqing at Jiang Miaoran ay parehong naiinip. Hindi ba't sinabi mong alam mo kung nasaan si Beizu? Ang mag-ina ay ayaw pumunta sa simula pa lang. Ang mga tao sa labas ay naghanap ng 3 taon nang walang mahanap, paano malalaman ng isang nakakulong? Maliban kung noong una ay pinatay niya ako at itinago. Ngunit kung ganoon nga,
Hindi na niya kailangang maghintay ng 3 taon bago magsabi. Ngunit kahit isang maliit na pag-asa. Si Song Jinyan ay hindi naman naging matigas dahil sa paso at mumiti na nagmulat ng bibig. Mukhang kakaiba. Kung may taong mahina ang loob na makakita, baka matakot at mabangungot sa gabi. Ngunit kahit ang 8 taong gulang na si Jiang Miaoran, nang makita ang eksenang ito, ay hindi nagbago ang ekspresyon. Tila hindi rin niya napansin at nagsalita ng paos ang boses. Alam ko. Matagal na siyang wala sa mundong ito, bumalik na sa sarili niyang mundo. Nakakatawa, di ba? Dito kayo nagpapahirap sa akin para sa kanya, gumagastos ng maraming tao at pera para hanapin siya, pero sa totoo lang, hindi naman niya kayo minahal. Si Mu Wanqing at Jiang Miaoran ay una naming nagulat, pagkatapos ay hindi naniwala. Ano nang wala sa mundong ito? Anong hindi kayo minahal? Lahat ng kalokohan, mga kabaliwan at katarantaduhan. Ang mag-ina ay magkatulad ang ekspresyon, inakala na sinasadya ni Song Jinyan na magsalita ng ganoon para galitin sila dahil sa kanilang pagpapahirap. Agad silang nagmukhang seryoso, tumayo para umalis, ngunit tinawag niya sila muli. Hindi ba ninyo gustong malaman kung sino ang 2 tao sa larawan na hawak ni Jiang Bizu? Ang paos na boses sa pamamagitan ng telepono na walang inat na inihagis sa mesa ay lumabas, medyo hindi malinaw at mahirap marinig. Ngunit pinatigil nito sina Mu Wanqing at Jiang Miaoran na mag-ina, lahat ay nanatili sa kinatatayuan. Ang nakalimutang alaala ay biglang sumulpot. Ang mga alaala ay patuloy na umagos hanggang sa tuluyang tumigil sa larawang minsang nakita. Malinaw na naalala rin nila. Ang larawang medyo dilaw na at luma, 2 tao sa larawan, isang malaki at isang maliit, puno ng pagmamahal at pagiging malapit sa mga mata. At iyong mga matang puno ng pag-alala, ang pag-usal na babalik sa kanila pagkatapos ng 3 araw, at ang mga daliring marahang humahaplos sa larawan. At ang bahagyang pagpilit nila na agad kong hinablot ang larawan pabalik dahil nasaktan ako. Paano pa isipin? Hindi dapat sila mga kaibigan na matagal nang hindi nag-uusap. Nakita ni Song Jinyan ang kanilang mga yapak na nakatayo sa lugar. Ang kanyang mga mata ay napuno ng baliw na kasiyahan. Siya ay pinahirapan sa loob ng 3 taon, bakit naman sila ay may karapatang mabuhay ng payapa at masaya? Nitong mga nakaraang araw, nanaginip ako ng isa pang mundo. Ang mundong iyon ay katulad ng ating mundo. Ngunit sa mundong iyon, walang pamilyang Mu, walang Mu Wanqing, at walang Jiang Miaoran. Ngunit sa mundong iyon, naroon si Jiang Bizu. May kasama siyang 2 tao, iyong 2 tao sa larawang iyon. Ang isa ay tinatawag siyang asawa, ang isa naman ay tinatawag siyang tatay. Nakikita ko yon. Ang estado niya kapag kasama sila ay iba sa estado niya kapag kasama kayo. Doon, ang kanyang kaligayahan ay tunay na kaligayahan. Ang pagmamahal niya sa kanila ay tunay na pagmamahal, hindi tulad ng sa inyo na sunod-sunuran siya ngunit nabubuhay na parang isang puppet. Nakita ko ang isang gintong liwanag. Tinatawag ito ni Jiang Bizu na sistema. Minsan kinakausap niya ito. Doon ko lang nalaman na si Jiang Bizu ay hindi taga sa mundong ito. Ang pagsama niya sa inyo ay dahil sa kanyang mundo, ang kanyang asawa at anak ay naaksidente sa sasakyan. Naging mga halaman sila, kaya tinanggap niya ang misyon ng sistema na samahan kayo at sinamahan kayo ng 5 taon. At isa sa mga kinakailangan ng misyon ay ang maging sunod-sunuran sa inyo. Hindi niya kayo minahal kailanman. Sa inyong paningin, kayo ay mga bagay lang ng misyon. Lalong lumala ang pagsasalita ni Song Jinyan. Ngunit sa bawat salitang sinasabi niya, lalong namumutla ang mukha ni Mu Wanqing at Jiang Miaoran. Hanggang sa mawalan ng kulay ang mukha ni Jiang Miaoran, puno ng pagkalito ang kanyang mga mata. Nagsisinungaling ka. 3 salita lang, ngunit ang kanyang boses ay puno na ng pag-iyak. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang tumanggi. Umangat ang kanyang ulo, may luha sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Mu Wanqing. Mommy, nagsisinungaling lang siya sa atin, di ba? Paano bang hindi tayo minahal ni tatay? Paano? Sa loob ng 5 taon, naging sunod-sunuran ako sa kanila. Kahit gaano kalaking kahilingan ang kanilang gawin. Sinisikap kong gawin. Kahit na mali ang akala nila sa akin, hindi na nila kailangang humingi ng tawad. Basta sabihin lang nila na gusto nilang kumain ng luto ko, naghahanda agad ako. At inihahatid sa kanila. Sabi ni Song Jinyan. Dahil iyon ang kinakailangan ng sistema. Sa isip ni Jiang Miaoran, pagkatapos ng mahabang pag-isip, natuklasan niya na bukod sa pagsama at pagsunod, wala na siyang mahanap na ibang ebidensya na mahal sila ng kanyang ama. At si Mu Wanqing ay tahimik, hindi sumagot sa kanya. Ngunit sa kanyang puso, dahil sa mga salitang ito ni Song Jinyan, nagkaroon ng malaking alon. Bigla niyang naalala. Noong mga panahong iyon, lagi siyang nagbubulong ng 7 araw, 5 araw, 3 araw. Noong tinanong ko siya, sabi lang niya wala, ngunit ngayon, kung pag-iisipan ng mabuti, ang araw na nawala siya. Hindi ba iyon ang huling araw ng kanyang pagbibilang? Ayaw maniwala ni Mu Wanqing, ngunit ang timbangan ng kanyang puso ay matagal nang pumapanig sa sinabi ni Song Jinyan.
At sa tingin niya, hindi pa sapat ang apoy na ito, patuloy siyang nagpapasigla. Kung hindi, isipin niyo mismo. Sa loob ng 3 taon, ang villa ng pamilyang Song ay malamang nahukay na ninyo hanggang sa ilalim, di ba? Isang 25 taong gulang na lalaki, na may malubhang sugat, paano niya magagawa na Sa ilalim ng kondisyong hindi siya mahuli ng anumang sisi, sa loob lamang ng 3 minuto, makatakbo palabas ng villa, na walang kahit anong bakas na naiwan. At paano niya nakuha ang CCTV footage na nagpakita na pinagbintangan ko siya at hinampas? Hindi ba dahil lahat ng iyon ay tinulungan siya ng sistema? Nakakatawa nga na ako ay nakipag-away sa isang hindi man lang kayo pinansin at hindi man lang taga sa ating mundo para sa inyong mag-ina na akala niyo ay minamahal kayo. Kaya karapat-dapat lang ako sa ganitong kalagayan ngayon. Hahaha, nabaliw na si Song Jinyan. Nang lumabas si Mu Wanqing at Jiang Miaoran sa silid ng pagbisita. Sila ay tuliro rin, ang kanilang mga hakbang ay pasuray-suray. Mula sa pintuan ng bilangguan hanggang sa lugar ng sasakyan. Ilang hakbang lang, ngunit halos 5 beses silang muntikang matumba. Kailangan pang laging nakatutok ang mga bodyguard sa kanila. Upang hindi sila mapahiya sa harap ng maraming tao. Pagbalik sa villa ng pamilyang Mu, ikinulong ni Mu Wanqing ang sarili sa kanyang silid. Ayaw niyang makakita ng sinuman, kasama na si Jiang Miaoran. 5 taon siyang kasal sa akin. Hindi niya kailanman inisip na posible na hindi ko siya mahal. Akala niya mahal na mahal ko siya, kaya kaya kong mahalin ang kanyang anak. At ang anak nila ni Song Jinyan, kaya kaya kong tanggapin ang kanyang malamig na pagtrato, ang paghamak at paglalaro ng kanyang mga kaibigan. Kaya kahit na muling nag-alab ang apoy nila ni Song Jinyan, at hayagang dinala si Song Jinyan pabalik sa villa, wala akong pakialam. Ngunit sa totoo lang, dahil hindi ko siya mahal, kaya wala akong pakialam. Bigla siyang nainggit sa mga tao sa larawang iyon. Naminahal ko ng labis na naging mga halaman matapos ang aksidente, at pumunta sa kakaibang mundong ito. Nagpakasal sa isang ganap na estranghero, at sunod-sunuran na inalagaan ang isa pang mag-ina sa loob ng 5 taon, para lang mabuhay muli ang dalawang iyon. Akala ni Mu Wanqing na may utang siya sa akin, kaya gusto niyang bayaran ito. Nang matagpuan niya ako, ayaw pa rin niyang sumuko kahit hindi niya mahanap. Akala niya iyon ay obsession, ngunit hanggang sa sandaling ito, natuklasan niya na hindi. Hindi utang. Hindi obsession, kundi hindi niya namamalayan na nahulog na siya sa akin. Ayaw lang niyang aminin. Aminin mo na nahulog ka sa isang lalaking tinatawag ng kanyang mga kaibigan na tagasunod, mabuti naman siya. Siya ay duwag at hindi nangahas na aminin. Kahit noong sinabi ni Song Jinyan na dadalhin ako, hindi siya naging matapang para protektahan ako. Kung mas maaga sana niyang nakilala ang kanyang sariling puso, ang kwento natin, ay magkakaroon ba ng ibang wakas? Noong ako'y alis, dahil ba sa kanya at kay Jiang Miaoran, ay magkakaroon ako ng kaunting pag-aatubili. Ngunit walang ni kung di sa mundong ito. Sa kabilang silid, hinanap ni Jiang Miaoran ang buong villa, ngunit bigo niyang natuklasan na wala talagang bakas ko sa villa. Na naiwan, kaya ngayon, hindi na niya magawang makita ang mga bagay at alalahanin ako. Ang tao ay laging natututong magpahalaga pagkatapos mawala, tulad noong nasa tabi ko pa siya. Iniisip niya na hindi ako magagalit sa kanya, gagawin ko lahat ng gusto niya, at walang habas niya akong sinasaktan. At binabastos. Ngayong nalaman niyang may isa pa akong anak, hindi na niya ako makikita. At biglang naging walang laman ang kanyang puso, parang nawala ang pinakamamahal niyang laruan. Naalala ni Jiang Miaoran ang 2 beses. Na nakita niya akong sinusunog ang aking mga gamit, ngayon iniisip niya, marahil noong mga panahong iyon. Ay nag-iisip na akong umalis. Kung noong panahong iyon ay napansin niya ang kakaiba at pinigilan ako. Magkakaiba kaya ang lahat ng ito? Mananatili ba ako? Mag-iwan ba ako ng kahit kaunting alaala para sa kanya? Ngunit sa oras na iyon, nakita niya ang aking ginagawa at sinabi lamang niya ng napakasama, talagang basura lahat yan. Mas mabuti kung sinusunog mo ang mga gamit mo. Ang emosyon ng bata ay mabilis dumating at hindi tulad ng matatanda na kayang pigilan. Sumandal siya sa pinto ng dati kong silid, ang isa naman ay pumunta sa silid ng may-ari ng bahay. At umiyak ng malakas, kahit anong pilit ayaw niyang buksan ang pinto, at hindi tumigil sa pag-iyak. Kaya umalis na lamang sila ng malungkot. Hanggang sa dumating ang gabi, ang ina at anak, isa ay lasing na lasing. At nahimatay, ang isa naman ay napagod sa pag-iyak at nakatulog ng mahimbing sa pinto. Sa wakas ay tumahimik ang villa. Nang gabing iyon, si Mu Wanqing at Jiang Miaoran ay nagtagpo sa panaginip. Sa isang puting walang hangganang espasyo, si Mu Wanqing at Jiang Miaoran ay nalilito. Kahit na sa karaniwang pagkakataon ay mahinahon sila. Pagkatapos ng panandaliang pagkalito, otomatikong hinila niya si Jiang Miaoran sa likuran niya at nag-inat sa paligid. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang isang gintong liwanag, at pagkatapos ng ilang pagkislap, tuluyang naging matatag sa harap nila. Natanggap ng system 1,107 ang matinding hangarin at matagumpay na nakonekta sa host.
Mga host, magandang araw. Ako ay System 1107, masaya akong maglingkod sa mga host. Matapos makumpleto ang gawain ng sistema, makakakuha ka ng pagkakataong matupad ang isang nais. Nais mo bang itali ang sistema at matupad ang iyong hangarin? Ang pangyayari ay masyadong kakaiba, nagtitigan si Muwan King at Jiang Miaoran, inakala nilang nananaginip. Naalala ang huling usapan kay Song Jinyan, hindi sinasadyang hinawakan ng kanang kamay ang kaliwang kamay at mahigpit na kinurot. Walang naramdaman. Nakita ni Jiang Miaoran na kinurot ng kanyang ina ang kanyang sariling kaliwang kamay. Pagkatapos ng kurot, labis ang sakit na nadama, at sa loob-loob ay medyo nalungkot, panaginip nga ba? Agad na nakita ng sistema ang kanilang iniisip, kaya ipinaliwanag nito. Hindi ito panaginip, ang dahilan kung bakit hindi kayo nakaramdam ng sakit ay dahil ang espasyo ng sistema ay pinapapasok lamang ang kaluluwa, at ang kaluluwa lamang ang makakaramdam ng sakit kapag nasaktan. Ngunit dahil hindi na maibabalik ang pinsala sa kaluluwa, ang huling pangungusap ay tuluyang pumigil kay Muwan King na subukan. Hindi pa siya muling nagkikita sa akin, paano siya magkakaroon ng hindi na mababawi na pinsala? Sa pag-isip nito, hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kamay ni Jiang Miaoran, at tumingala sa ginintuang liwanag, talaga bang matutulungan mo kaming matupad ang aming hangarin? Kahit ano, kahit pumunta sa ibang mundo upang makita ang taong gusto ko. Nang marinig ni Jiang Miaoran ang serye ng mga tanong, biglang nagkaroon siya ng pag-asa, mula noong 3 taon na ang nakaraan nang malaman niyang marami akong dinanas. Hanggang sa malaman niyang may iba akong layunin sa pagpunta sa kanila, sa loob ng 3 taon. Lagi niyang nais na makita ako muli, at ngayong bigla niyang nalaman na makikita niya ako muli. Siya ay labis na nasasabik, ngunit natatakot na ito ay isang walang saysay na pangarap lamang. Sa pamamagitan ng pagkumpleto ng gawain ng sistema, makakakuha ka ng pagkakataong matupad ang iyong hangarin. Dahil sa kakaibang hangarin ng host, mayroong 2 pagpipilian ngayon. Una, piliin ang sistema ng pagsama at pumunta sa random na mundo. Magsilbi sa loob ng 5 taon sa taong may gawain. Hindi maaaring tanggihan ang lahat ng kahilingan ng taong may gawain pagkatapos ng gawain. Makakakuha ka ng isang pagkakataong matupad ang iyong hangarin. Pangalawa, piliin ang sistema ng paglalakbay, pumasok sa tukoy na mundo. Pumili ng tukoy na taong may gawain at itali. 70% ng ari-arian sa mundo ng gawain ay ililipat sa pangalan ng taong may gawain sa pamamagitan ng anumang paraan. At pagkatapos pumasok sa mundo ng gawain, hindi na makakabalik sa orihinal na mundo. 2 pagpipilian ay tumutukoy sa 2 landas, nagtitinginan si Muwan King at Jiang Miaoran, at nagsalita ng walang pag-aalinlangan. Pipiliin ko ang pangalawa, ang mundong iyon para sa kanila. Wala nang dapat pang ipagpilitan. Basta't mananatili ka sa akin magpakailanman. Kahit na ilipat mo sa akin ang 70% ng iyong kayamanan, ayos lang. Ito naman ay utang nila sa akin, dapat nilang bayaran. Tungkol sa sistemang pagsasama. Kailangan ko pang magpanggap na kasama sila sa loob ng 5 taon, pero sila'y hindi na makapaghintay. Ang gintong liwanag ay umikot-ikot. Parang tumatango. Sa susunod na segundo, isang mekanikal na elektronikong boses ang tumunog. Matagumpay na natanggap ang misyon. Kumokonekta ang daan patungo sa mundo. Sa pagdating ng mga salitang ito, ang paningin ni Muwan King at Jiang Miaoran ay umikot. Di nagtagal, tuluyan na silang nawalan ng malay. Nang magising ang mag-ina, ang tagpong nasa harapan nila ay nagbago na. Puting kisam, masangsang na among disinfectant, lahat ay nagpapatunay na sila'y nasa ospital. Biglang iminulat ang mga mata, nakita ang isang nurse na abala sa pagpapalit ng kanilang e-bottles. Narinig ang ingay. Lumingon ang nurse, sabay ngiti. Gising na kayo. Sa 3 taon ng pagbabalik sa orihinal na mundo, bigla akong nakatanggap ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Noon, nasa rehabilitation center ako ng Central Hospital. Kasama ko si Muwan King at Jiang Miaoran sa kanilang therapy. 3 taon na mula nang sila'y nagising mula sa pagkawalang malay. Pero dahil sa mahabang pagkawalang malay at pinsala ng aksidente, kailangan pa rin nila ng rehabilitation para unti-unting makabalik sa dati nilang kalagayan. Ito na ang aming huling pagbisita. Kasabay nito, tumunog ang aking telepono. Hello, si Jiang Bizu po ba ito? Sinagot ko ang tawag, boses ng isang babaeng hindi pamilyar. Pagkatapos kong kumpirmahin, nagpatuloy siya. Ito po ang inpatient department ng Jing City Central Hospital. May 2 pasyente na nagsabing kaibigan nila kayo. Maaari po ba kayong pumunta rito? 2 pasyente. Medyo nagulat ako, pero naisip kong hindi naman kalayuan. Kaya pumayag ako. CJ, pagkatapos ng tawag, nagpaalam ako kay Muwan King. At kay Jiang Miaoran, saka tumayo at naglakad papunta sa inpatient department. Nasa 5 palapag ito, sa tapat ng rehabilitation center. Sumakay ako ng elevator. Sa harapan ay ang nurses station. Nagtanong ng specific na room number bago pumunta. Sa maliit at masikip na silid, ang asul na kortina ay naghihiwalay sa mga kama.
Tanging ang kurtina sa pagitan ng dalawang gitnang kama ay hindi nakasara. Malinaw na iyon ang mga pasyenteng gustong makipagkita sa akin. Nilapitan ko sila. Pero nang makita ang dalawang nakaupo sa kama, bigla akong natigilan. Muwan King, Jiang Miaoran. Hindi ba sila galing sa ibang mundo? Paano sila napunta rito? At bakit ganito sila kaaba? Sa mundong iyon, bilyonaryo sila, lahat ng gusto nila ay nakukuha. Kailan pa sila nakatira sa ganito kabulok na bahay? Samantalang si Muwan King at Jiang Miaoran, nang makita ako, ay biglang namula ang kanilang mga mata. Bizou, miss na miss ka namin. Bakit niyo ginawa ang lahat ng ito? Para hanapin ako. Saglit akong natigilan pero mabilis akong bumalik sa dati kong kalmadong estado. Ang pagtingin ko sa kanila ay parang sa mga estranghero. Ang malamig kong tingin ay sumugat sa kanilang mga puso. Si Jiang Miaoran ay tuwirang tumalon mula sa kama. At niyakap ang aking hita. Tay, alam ko na at si inay ay nagkamali. Patawarin mo na po kami, okay? Dati, ako'y hindi marunong umunawa. Sinamantala ko ang iyong pagmamahal para saktan ka. Pero ngayon, natuto na akong maging mabuti. Ilang sandali pa lamang, pero ang kanyang mga mata ay napuno na ng luha. Kasama ng kanyang cute at pinong mukha. Siya'y napakaamo. Si Muwan King ay hindi kayang gawin ang tulad niya, nayakapin ako at umiyak. Kaya sa kanyang puso, siya'y naiinggit. Pumikit siya at pagkatapos ay nagsalita. Bizou, hinanap ka namin sa loob ng 3 taon. Dati, mali ang pagkakaintindi ko sa'yo. Hinayaan kong saktan ka ni Song Jinyan ng maraming beses. Pero nang malaman ko ang katotohanan, binigyan ko siya ng nararapat na parusa. Ipinakulong ko siya. Bizou, alam naming nagkamali kaming lahat. Kahit anong parusa ang gusto mong ibigay, gagawin namin. Huwag mo lang kaming iwan, okay? Ang dating malamig at mapagpasyang babaeng nag-iingat ng kanyang distansya sa akin, ang pinakamayamang si Muwan King, ngayong muling nakita ang kanyang pinakamimithi. Pagkatapos ng 3 taon, ibinaba niya ang kanyang mataas na ulo, nagsusumamo para sa isang sandali kong awa. Pero ako, na dati sumusunod sa lahat ng kanilang gusto, na sinasabing mahal na mahal sila, nang makita ang kanilang pagpapakumbaba, ay walang nararamdamang kahit anong pag-alon sa puso. Ang pasyente sa katabing kama, narinig ang aming ingay, sumilip sa kortina. Nakita ang kahihiyan ni Muwan King at Jiang Miaoran. Sa kanyang isip, babanggitin niya sana. Talagang walang pusong lalaki. Iniwan ang asawa at anak. Nang sandaling iyon, narinig niya ang aking boses. May asawa at anak na ako, pero hindi kayo. Elrea mo, tayo'y mga ordinaryong kaibigan lamang na ilang beses nagkita, di ba? Kung gusto lamang ninyong manatili rito, huwag niyo akong idamay. Kung makita ito ng aking asawa at anak, may inggit sila. Walang awa kong inalis si Jiang Miaoran mula sa aking hita. Pagkatapos ng mga salitang ito, diretso akong lumabas ng silid. Iniwan ang mga pasyenteng puno ng kuryosidad. Lahat ng tingin ay nakatuon sa amin. Noon ay taglamig, ang mga snowflake ay palipat-lipat mula sa langit. Paikot-ikot na nahuhulog. Huminto ako sa balkonahe. Ngayon, ang pagdating ni Muwan King at Jiang Miaoran. Ngunit bigla nitong ibinunyag ang lahat ng mga alaala na aking itinago, at bigla ko muling naalala. Sa araw ng pagkumpleto ng misyon, ang paglalakbay at sistema ay sobrang kakaiba, nang ako'y muling magising. Natagpuan ko ang aking sarili pabalik sa pamilyar na silid, sa pagkalito ay inakala ko na ito ay isang tunay na panaginip lamang. Ngunit ako ay naroon, ang sistema ay maaaring ilagay ako sa 5 taon na ang nakalipas, sa sandaling ako ay umalis. Lahat ng pinsalang natamo ng aking katawan sa mundo ng misyon, ay hindi maiiwasang sumama sa akin pabalik, mula sa malalaki hanggang sa maliliit. Ang mga sugat na bukas ang laman ay hindi pa nasusugatan, patuloy na umaagos ang dugo ng unti-unti. May botika sa villa, ngunit wala akong lakas kahit na tumayo, paano ko pa makukuha ang botika? At pagkatapos ay magagamot ang aking sarili, kahit na ang mga katulong ay maaaring tulungan akong kunin ang botika at gamutin ang aking sugat. Ngunit hindi ko maipaliwanag ang pinagmulan ng lahat ng mga sugat na ito, buti na lang ang sistema. Hindi pa lubusang umalis matapos akong ibalik, nakita ang aking pag-aalangan. At naalala na ako ay nasaktan ng ganito dahil sa pagtupad ng misyon, kusang loob nitong pinagaling ang aking mga sugat. Ang mga sinag ng ginto mula sa sistema ay inalis at ipinasok sa aking katawan, agad kong naramdaman. Isang kasiyasyang pakiramdam sa aking katawan, nagulat akong itinaas ang aking kamay, kanina ko pa nakikita ang balat. Ang kamay na may nakabukas na balat ngayon ay naibalik sa dati, mas makinis pa kaysa dati. Hindi ito kamay ng isang kasambahay na sumunod kay Muwan King at Jiang Miaoran sa loob ng 5 taon. Sa sandaling gumaling ang aking katawan, tumunog ang aking telepono, sinagot ko ito. Sa kabilang linya ay isang masayang boses ng nurse, Ginoo, nagising na si Nabai at ang batang babae, agad kong ibinaba ang tawag. Dali-daling tinawag ang driver upang pumunta sa Jincheng Central Hospital, ang oras na 30 minuto. Ay pinilit na maging 10 minuto, hindi ako makapaghintay sa elevator na humihinto sa bawat palapag.
Tumakbo na lang ako patungo sa hagdan, nang ako ay humihingal na dumating sa silid ospital, itinulak ang pinto. Ang mga taong nasa loob ay agad na tumingin sa akin, sa sikat ng araw ng hapon, sa mukha ni Bailoyan na perpekto at walang dungis. May kaunting pamumutla mula sa pagkakatapos ng matinding sakit. Isang taong nakahiga ay naging dahilan upang ang kanyang dating balanseng pangangatawan ay medyo payat, ang maputlang labi ay may bahagyang ngiti, ang mga mata ay hindi na maalis sa akin nang makita ako. Si Jiang Yuyan, na laging masunurin at tahimik, ay nasa mga bisig ni Bailoyan. May mga luha sa kanyang mga mata, parang isang kawawang bata na umiiyak, nang marinig ang tunog ng pagbubukas ng pinto. Ang maliit na ulo ay agad na lumingon, nang makita ako, agad na hinampas ang kamay ng kanyang ina. Upang bitawan siya, pagkatapos ay tumakbo papunta sa akin nang pumalakpak, nang ako ay yumuko at nagbukas ng mga braso. Bigla siyang sumubsob sa akin yakap, tatay, buti na lang okay ka. Si Jiang Yuyan, na 5 taong gulang pa lamang kasama ang isang taong pagkawala ng malay dahil sa aksidente, ay dumaan sa bingit ng kamatayan. Hindi pa siya kasing kalmado ni Bailoyan, sa aksidente kami ay nasa iisang sasakyan, siya at ang kanyang ina ay malubhang nasaktan. Natural na natatakot din siya na sa ilalim ng kanilang proteksyon, ay hindi maiiwasang masaktan ako, natatakot na siya ay mahiwalay sa kanyang ama. Mas natatakot na siya at ang kanyang ina ay mauna nang umalis, iiwan ako mag-isa, mahigpit kong niyakap si Jiang Yuyan. Ang malalaking luha ay bumagsak mula sa aking mga mata, bago pa man mahulog sa kanyang balikat na may guhit na uniforme ng pasyente. Ay malumanay na pinahid ng isang maliit na kamay, tumingin ako, ang mga luha ay lumabo ang aking paningin. Gusto kong magsalita, ngunit ang sakit at hinanakit sa aking lalamunan, sa panahong ito ako at ang bata ay nag-aalala sa inyo. Hindi na ito mangyayari muli, huwag nang umiyak, kung iyak ka pa, masasaktan ang aking puso. Ang maliit na kamay ni Jiang Yuyan ay patuloy na mahinang pumapalakpak sa aking likod, hanggang sa mawala ang aking emosyon. Ang nurse na dumating para mag-check up ay nakita sila at mumiti ng aliw, mabuti na ang pasyente ay nagising. 2 taong na koma ang nagising, tulad ng 2 himala na sabay na dumating, may ganitong swerte. Sigurado na si Bai at ang bata ay gagaling, tanging si Bailoyan at Jiang Yuyan. Ay wala pa akong nararamdaman, ngayon na may ibang tao, sa wakas ay nalaman ko. Nagpunas ng mukha ng magulo at tumayo, umiti ng mahiyain, paano ito hindi maituturing na himala? Dapat ay tahimik na lang akong mamamatay, ngunit himalang nakatagpo ako ng sistema, tiniis ang 5 taong paghihirap. Kapalit ng kanilang buhay, ako ang nanalo, ngunit ang paggising ay hindi nangangahulugang paggaling. Maraming mga epekto ng aksidente ang kailangan panggamutin sa pamamagitan ng mahabang rehabilitasyon upang unti-unting makamit ang pinakamainam na kondisyon. Buti na lang sa tulong ng sistema, ang kanilang pagrehab ay naging maayos, tatay. Jiang Bizhou, 2 tawag ang nagpasigla sa akin mula sa alaala, lumingon ako. At nakita ko si Bailoyan at Jiang Yuyan na mag-ina, nakatayo sa ilalim ng bubong sa kabilang panig, puno ng pagmamahal at lambing ang kanilang mga mata. Biglang umihip ang hangin, dala ang mga snowflake patungo sa kanila, sa huli ay dumapo sa kanilang mga ulo at balikat. Tumawid ako sa bagyo ng nyebe at tumayo sa ilalim ng bubong sa tapat nila, ilang hakbang lamang, ngunit ang aking ulo ay napuno ng lumilipad na nyebe. Puti na ang buhok ni tatay at ni nanay, ito ba ang tinatawag ng mga sinaunang tao na sabay na pumuti? Pumayag si Bailoyan at tumango. Muli niyang pinunasan ng dugo sa akin, inayos ang scarf, at ipinasok ang payong sa kamay ni Jiang Yuyan. Kinuha niya ako gamit ang isang braso, at pinanood nina Mu Wanqing at Jiang Miaoran ang aming 3 mag-anak na magkasamang masaya at mainit. Namumula ang mga mata, nahihirapang huminga, hindi nila nakalimutan na bumaba sila para hingin ang aking hiling. Gusto nila akong bumalik sa kanilang tabi, ngunit sa sandaling iyon, hindi nila maigalaw ang kanilang mga paa para habulin ako. Nanay, hindi na bababalik si tatay, upang maging tatay ko. Namumula ang mga mata ni Jiang Miaoran, tumingala si Mu Wanqing sa direksyon kung saan ako at si Bailoyan at si Jiang Yuyan ay umalis. Ang iyak sa kanyang boses ay parang lalabas na sa susunod na sandali, nais niyang makakuha ng sagot. Isang sagot na hindi, ngunit umiling lamang si Mu Wanqing, walang sinabi. Walang nakakaalam kung gusto niyang sabihin na hindi ko sila iiwan o hindi na ako tatalikod. Kumislap ang gintong liwanag sa harap ng dalawa, at ang mekanikal na boses ay naglabas ng kanilang unang misyon pagdating sa mundong ito. Mangyaring hanapin agad ng host ang trabaho, ayusin ang mga bagay sa pag-aaral, ang kanilang kinabukasan. Susunod sa plano ng sistema, maayos na magpapatuloy, mag-aaral at magtatrabaho, makakakuha ng walang katapusang kayamanan. Ngunit ang kayamanan ay hindi kailanman mapapasa kanila. Nang makita ko muli si Mu Wanqing at Jiang Miaoran, ina at anak, ay nasa paaralan, tinawagan ako ng guro ni Jiang Yuyan, sinabing ang aking anak ay nakipag-away sa paaralan.
Sana ay pumunta ako upang ayusin ito. Binaba ko ang tawag at mabilis na pumunta sa paaralan, ngunit hindi ko maintindihan. Dahil si Jiang Yuyan ay laging masunurin at mabait, hindi pa siya nakipag-away sa kaklase. Hanggang sa dumating ako sa paaralan. Nakita ang isa pang batang may sugat sa mukha, pero puno pa rin ng galit, mayroon na akong hinala. Tulad ng inaasahan, nang makita ang dumating, biglang naglaho ang galit sa mukha ni Jiang Miaoran. Tatay, hindi ako nang-aapi ng kaklase. Walang sugat si Jiang Yuyan, pero ang kanyang kilos ay parang sobrang naapi. Sumumbong siya kay Jiang Miaoran na nakatayo sa tapat niya, siya ang unang nang-away sa akin, at sinabing ikaw ang kanyang tatay. Hindi ko tatay. Hindi inakala ni Jiang Miaoran na ang tatay ni Jiang Yuyan ay ako. Dahil 2 beses lang niya nakita si Jiang Yuyan, isa noong 3 taon na ang nakaraan sa pamamagitan ng litrato, at isa noong 1 buwan na ang nakaraan. Hindi na niya maalala ang una, at hindi niya gaanong nakita ang itsura ng batang iyon noong pangalawa. Ang away na ito ay dahil nakita niya ang litrato ko, at sinabi niyang iyon ang kanyang tatay. Kaya sinuntok siya ng malakas ni Jiang Yuyan. Siyempre gusto niyang gumanti, pero hindi man lang niya mahawakan si Jiang Yuyan. Gusto ni Jiang Miaoran na hintayin ang kanyang ina para ipagtanggol siya. Ang mga suntok na natanggap niya kanina ay hindi siya naiyak. Ngayon, nang makita niya akong diretsyo kay Jiang Yuyan, namula agad ang kanyang mga mata. Tatay. Nakita niya akong marahang inaalo ang iba, puno ng sama ng loob, hindi dapat ganito. Dati napakabuti ko sa kanya, kahit dahil sa misyon, paano malilimutan ang 5 taong pagsasama. Narinig ni Jiang Yuyan ang malungkot niyang tawag na tatay, hindi nagtago at pinaliwanagan siya ng mata. Sinabi ko na ito ang aking tatay. Wala ka bang sariling tatay? Gusto mong kunin ang tatay ko? Medyo nahiya ang guro, tumingin sa akin. Hindi alam ang relasyon namin, at hindi rin siya makapag-ayos, pero ang isa ay madaling mag-away o makipagsuntukan dahil dito. Tatay ay tatay mo lang, hindi siya magiging tatay ng iba. Hindi ako tumingin kay Jiang Miaoran, una kong tinapik ang kanyang likod, pinatahan siya. Ngunit may bahid ng hindi pagsang-ayon sa aking mga mata. Yuyan, hindi ka naman ganoon ka-impulsive. Maaari mo bang sabihin kay tatay kung bakit mo sinuntok ang kaklase mo? Umuso si Jiang Yuyan, hindi rin niya alam kung bakit. Nang makita niya si Jiang Miaoran, bigla siyang nakaramdam ng pagtataboy, pag-ayaw. Nang marinig niyang tinawag akong tatay, hindi niya mapigilan ang inis, ngunit nang makita niyang kunot ang aking noo. Napabuntong hininga siya, inabot ang kanyang kamay para pakinisin ang noo ko. Tatay, alam kong masama ang makipag-away, hindi na mauulit. Hindi kami pinansin ng mag-ama. Si Jiang Miaoran sa likod ay parang transparent, dumating si Mu Wanqing sa oras na yon. Matalino si Jiang Miaoran, natapos na niya ang elementarya sa kanilang dating mundo. Nag-self-study siya, kaya pumili na lang siya ng isang magandang paaralan. Hindi niya inaasahan na makikita niya ako rito, gusto niyang lumapit. Ngunit nang matamaan ang aking maingat na tingin, umatras siya. Binibini, mangyaring turuan ng mabuti ang inyong anak. Alam kong kawawa siya dahil wala siyang ina, pero hindi gusto ng aking anak na tawagin akong tatay ng iba. Ang sakit sa mata ni Mu Wanqing ay halos maging totoo, ibinuka niya ang kanyang bibig. Gusto niyang magpaliwanag pero walang nasabi, yumuko na lang at humingi ng tawad. Pasensya na, papapalitan ko ang tawag niya. Nagulat si Jiang Miaoran. Hindi makapaniwala na si Mu Wanqing ay magsasabi ng ganoong bagay na baguhin ang tawag, ngunit ang tatay ay tatay pa rin. Si Nanay Mu Wanqing ay marahang hinimas ang kanyang buhok at bumuntong hininga. Hindi siya nagpaliwanag sa kanya na 1 buwan na silang nasa mundong ito, sa loob ng 1 buwang ito. Muling inalala ni Mu Wanqing ng maraming beses ang kanilang nakaraan, kahit na may layunin akong lumapit sa kanya. Ngunit sa loob ng 5 taon, hindi ko siya kailanman pinagkanulo, sila ang nagkamali sa akin. Ngayon, normal lang nasisihin ko sila, ngunit naniniwala rin si Mu Wanqing na kung sila ay sapat na taos puso. Darating ang araw na tatanggapin nila ako, hindi na mahalaga kung hindi ako pwedeng maging asawa niya, kung isang araw ay maawa ako kay Jiang Miaoran. Magkakaroon sila ng pagkakataong lumapit, kaya't inilabas niya ang tao sa opisina at nagmakaawa. Ayos lang, noong dumating tayo sa mundong ito, hindi ba handa na tayo? Na hindi tayo tatanggapin ni Bizu. Ngayon ang kailangan mong gawin ay magpakaawa, ipakita sa kanya ang iyong sarili. Ipakita ang iyong paghihirap hanggang sa handa kanyang tanggapin, siya ay isang ama. Kung makikita niyang nasaktan ang kanyang anak na pinalaki, at inalagaan niya ng 5 taon, tiyak na hindi siya magiging matigas ang puso. At hindi siya magpapabaya kay Jiang Miaoran, habang sa kabilang banda, hindi ko alam ang iniisip nila. Kung alam ko, malamang ay matawa na lang ako, lumapit ako sa kanila dahil para buhayin sina Bai Luoyan at Jiang Yuyan, sa 5 taong pagsasama, wala talagang pagmamahalan sa pagitan namin. Lumipas ang mga araw, dumating ang bisperas ng bagong taon, masaya ang pamilya Jiang. Nagbakasyon ang mga katulong, ang mga ilaw ay hindi pinatay buong gabi, sumasakop sa villa, sa kusina sumunod ako kay Bai Luoyan.
Pinanood ko siyang ilabas ang masa para sa dumplings. Ako ang nagmungkahi na gumawa ng sariling dumplings, noong ako ay nasa pamilya mo para alagaan si Jayang Miaoran. Pilit kong natutunan ang maraming kasanayan, at naging dalubhasa sa pagluluto, katulad ng isang 5-star na chef. Ngunit mula nang bumalik sa mundong ito, wala akong pagkakataong gumawa ng sarili ko, karaniwang inihahanda ng katulong. O inihahanda ni Bailuoyan, ngayong nagbakasyon ang katulong, naghanda akong gumawa ng sarili kong dumplings. Ngunit sa huli, karamihan ng trabaho ay ginawa ni Bailuoyan at Jiang Yuyan. Habang sila ay naglalaro at nagre-record ng video, biglang tumunog ang doorbell. Nagtinginan silang tatlo ng may pagtataka, hindi alam kung sino ang darating sa oras na ito, sa huli ay sabay silang nagbukas ng pinto. Si Mu Wanqing na may hawak kay Jiang Miaoran ay nakatayo sa labas, nang makita sila ni Jiang Yuyan ay pumangit ang kanyang mukha. Anong ginagawa niyo dito? Walang modo, masama ang kanyang tono, pinalo ni Bailuoyan ang likod ng kanyang ulo. Biro niyang sinabihan, ngunit malinaw na pakitang tao lamang, hindi talaga siya galit. Pinagmasdan ko siyang humalakhak at yakapin ang aking hita, ayaw akong tingnan, nakakatawa, saka siya nagpatuloy sa usapan. Tumalikod sa dalawang tao sa labas, kayo ay. Si Mu Wanqing at Jiang Miaoran ay hindi nagpahalaga. Pinili nilang huwag pansinin ang iba, diretso ang tingin sa akin, Bizyo, pwede ba kaming makausap ng sarilinan? Paumanhin, binibini, sa oras na ito, hindi angkop ang sarilinan, nang walang habag akong tumanggi. Namutla ang mag-ina, tila hindi inaasahan ang aking matinding pagtanggi, mapait ang kanyang loob ngunit hindi umalis. Agad na namula ang mata ni Jiang Miaoran, puno ng sama ng loob at hikbi, tatay, talaga bang iwan mo na kami? Wala akong magawa, magsasalita na sana ako nang marinig ang boses ni Jiang Yuyan na parang may dinamita. Puno ng galit, Jiang Miaoran, hindi ka pa ba nasaktan noong nakaraan? Kung gusto mo ng tatay, hanapin mo ang sarili mong tatay. Huwag kang manggulo sa tatay ko, kung hindi, sasabihin ko sa'yo, makita kita, sasaktan kita. Nagulat ako, nagulat din si Bailuoyan, hindi alam kung bakit biglang naging ganito kasungit ang dati nilang masunuring anak. Ang mga salitang puno ng pagbabanta at puot ay nagpatakot kay Jiang Miaoran, hindi niya napigilan ang panginginig. Tinignan siya ni Jiang Yuyan nang may paghamak, saka si Mu Wanqing ay direktang pinulot ng kanyang mga mata, nakakainis na sumusunod. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na, kung wala, umalis ka na, mula nang sabihin niya ang tatay. Bumaba na ang ugali ni Jiang Yuyan, ayaw umalis ni Mu Wanqing, ngunit nakatitig sa nakamamatay na tingin ng mag-ina ng bayi. Pinilit niyang ihain ang inihandang bagay, pumikit siya. Sinubukan niyang maging mahinahon at magiliw, Bizyo, manigong bagong taon, tahimik akong tumingin. Magsasabi na sana akong tumanggi ng may kumikislap na gintong liwanag, ito ay misyon ng sistema. Ngunit iminumungkahi na tanggapin ito ng host, pagkatapos ay kahit saan gamitin ng host ang regalo, hindi natatanong ang sistema. Nagulat ako, tumingin sa dalawang tao sa harap, walang pagbabago ang ekspresyon ni Mu Wanqing at Jiang Miaoran, tila hindi nila nakikita ang usapan ng sistema at ako. Kumislap muli ang sistema, ipinaliwanag, ang sistema ay maaaring pumili kung kanino magpapakita, ang hindi napili ay hindi makakakita kahit na ang host ay nakatali. Dahil binuhay ng sistemang ito ang aking minamahal at anak, lubos ko siyang pinagkakatiwalaan, dahil pinayuhan ako ng sistemang tanggapin. Inisip ko, at ibinalik ang aking sasabihing pagtanggi, tinanggap ang regalo at nagpasalamat. Akala ni Mu Wanqing at Jiang Miaoran na epektibo ang kanilang ginawa, agad na sumilay ang liwanag sa kanilang mga mata, wala nang bakas ng kanilang dating kalungkutan. Sige, naibigay na ang regalo, dapat na kayong umalis. Lumiliit ang mga mata ni Bailuoyan, ang boses ay puno ng matinding pagkainis, at ang pagpapalayas ay walang kahit anong pagtatago. Hindi alam ni Mu Wanqing at Jiang Miaoran kung bakit si Bailuoyan, na kanina ay tahimik, bigla na lang nagpapalayas. Kahit may konting sama ng loob, hindi na sila nagpumilit pa, sa lugar ng villa ay walang masakyan. Si Mu Wanqing at Jiang Miaoran ay naglakad na lang palabas. Sa mga nakaraang buwan, madalas silang pumupunta kapag ako ay nag-iisa para magpakita ng presensya. Pero karamihan ng oras ay walang silbi, ito ang unang pagkakataon na hindi ako tumanggi o sadyang lumayo sa kanila. Siguro tama ang ginawa nila sa oras na ito. Samantala, sa villa ng pamilya Jiang, itinapon ko lang ang kahon ng regalo sa mesa, at tiningnan ang dalawang babae sa harap ko. Paulit-ulit na pinagmamasdan ang kanilang dalawa, at seryosong nagtanong, sabihin nyo. Sabihin nyo ang totoo, ano ang itinatago ninyo sa akin? Halatang halata ang kanilang puot kina Jiang Miaoran at Mu Wanqing, na kahit hindi ko pansinin ay mahirap. Nagtinginan sina Bailuoyan at Jiang Yan, at pagkaraan ng ilang sandali ay mumiti. Naguguluhan ako sa kanilang tawa. Bigla akong nainis at nagalit, pinalo ko ang mesa at may bahid ng galit ang boses. Nang makita nilang galit na talaga ako, mabilis na nag-abot si Bailuoyan ng tubig, at hinampas-hampas ni Jiang Yan ang likod ko para patahimikin ako.
Tatay, huwag ka munang magalit. Sasabihin namin sa iyo ni nanay ang lahat. Wala naman talaga, kamakailan lang ay pareho kaming nanaginip ninyan. Sa panaginip, hindi lang 1 taon silang walang malay. Sa ibang pananaw, nakita namin ang lahat ng ginawa mo para sa amin. Mula nang mawalan sila ng malay, lumuhod ka sa harap ng operating room at nagdasal na mabuhay sila. Nang malaman mong naging mga halaman sila, umakyat ka ng 3,000 hakbang, lumuhod sa pinakabanal na templo sa kabisera para manalangin. Para gumaling sila, sobrang nasaktan kami, nais naming ipagpalit ang aming sarili. Nang makita namin ang iyong dugo ang tuhod, sobrang galit kami sa aming sarili. Dahil sa aming kawalan ng kakayahan, kailangan mong gawin ito para sa amin. Sa loob ng 1 taon, sinubukan mo ang lahat ng paraan, pero walang nagtagumpay. Hanggang sa dumating ang sistemang kumikinang. Sa wakas ay may paraan na para buhayin kami, pero ang kapalit ay 5 taon ng kalayaan at dignidad. Ang mag-ina, nakita kung paano ako, na hindi naman nagdusa noon, ay nagpakasal sa iba sa ibang mundo para iligtas kami. At inalagaan ang mag-inang iyon ng buong puso, pero ang kapalit ay iniwan ka ng walang pag-aatubili nang bumalik ang dati mong pag-ibig. Hindi nila maintindihan kung bakit may mga taong itinuturing na biyaya at pabuya ang hindi makipagdiborsyo at dapat magpasalamat. Nang makita nilang 1 araw na lang bago ka umalis, hindi nila napigilang maginhawa. Pero nakita rin nila na si Mu Wanqing at Jiang Miaoran ay tiwalang iniwan ka sa mabagsik na si Song Jinyan. Sa wakas ay malaya ka na at nagising kami. Sa wakas ay masisilungan ka na namin muli, hayaan kang gawin ang gusto mo. Pero sa oras na yon, hinabol nila kami. At sinabing gusto nilang magpatawad. Bakit naman? Noong hindi ka nila mahal, sinasaktan ka nila. Noong nagsisisi sila, sinusundan ka nila. Pasensya na, Bizo, hindi ka namin naprotektahan. Nakikinig ako habang inuulit nila ang lahat ng pinagdaanan nila sa mga taong iyon. Noong naranasan ko ito, hindi ako umiyak. Pero ngayon biglang namumula ang aking mga mata, ang pighati na pinipigilan ay bumubuhos. Hinawakan ko silang dalawa, pinahid ang aking luha sa kanilang mga damit. Kasalanan niyo ito. Bakit ngayon lang kayo nagising? Sa kabilang dulo ng mundo, sa isang maliit at sirasirang inuupahang bahay, dahil ang karamihan ng yaman ay naibigay sa akin. Si Mu Wanqing at Jiang Miaoran ay nabuhay ng napakahirap. Kahit ang ospital noong sila ay nagising, ay hiniram sa sistema at kailangang bayaran agad. Buti na lang, noong nakaraang buhay ay siya ang pinakamayaman at napakatalino sa negosyo. Sa loob ng ilang buwan, nabayaran niya ang utang gamit ang natitirang 10%. Ngayon, ang mag-ina ay nakasiksik sa maruming sopa, nagplano kung kailan nila ito papalitan, habang pinapanood ang liwanag sa harap nila. At sa liwanag na yon, kitang-kita ang eksena sa villa ng pamilya Jiang, ako, si Bai Luoyan, at si Jiang Yan na magkakayakap. Tama nga, kapag sila ang mga nasasangkot, akala nila kung ayusin lang nila ang lahat, babalik ako sa kanila. Pero sa sandaling ito, napagtanto nila na hindi. Una, ang pagmamahalan namin ni Bai Luoyan at Jiang Yan ay hindi kayang pantayan ni Mu Wanqing na hindi ako pinansin noon. Tulad ng pagdarasal ko para kina Bai Luoyan at Jiang Yan, at pagtanggap ng misyon na samahan sila. Pinagbigyan ko sila sa lahat, kahit anong hirap ay hindi ako maalis. Pero sa pagtatapos ng 5 taon, sa unang sandali, umalis ako ng walang pag-aatubili. Tulad ng pagpapakita ko ng kahinaan at pag-iyak sa harap ni Bai Luoyan at Jiang Yan. Pero sa harap nila, para akong isang makina na hindi napapagod. Tulad ng pag-aalboroto ko kina Bai Luoyan at Jiang Yan. At sinasabing kasalanan nila pero hindi naman ako galit. Pero ang mga regalong ipinadala nila, tinatanggap ko ng magalang tapos itinatapon. Si Mu Wanqing at Jiang Miaoran sa puso ko ay hindi kailanman makakahigit kina Bai Luoyan at Jiang Yan. Bigla nilang natuklasan ito. Pero kailangan nilang sabihin sa sarili na ito ay nararapat. Tulad ng pagsama ko kina Jiang Yan at Jiang Miaoran sa loob ng 5 taon. Kung sa 5 taong iyon, si Jiang Miaoran ay nagpakita ng kahit kaunting respeto. At itinuring akong ama, hindi ako pinalayas matapos ang 5 taon ng pag-aalaga, dahil lamang sa pagbabalik ni Song Jinyan. At hindi na ako tinawag na tatay, kahit sinabi niya sa harap ko na isa lang ang tatay ko. Siguro kung sabay silang dumating sa mundong ito, hindi ako magiging ganito kawalang awa. Pero ngayon, wala na silang pagkakataon na ayusin ito. Wala na siyang tatay. Mula sa sandaling ito, o mula pa noong mas maaga, mula nang tanggapin niya ang mga sinabi ng mga kaibigan ni Mu Wanqing na ako ay isang mahusay na tagapag-alaga. Noon pa man, wala na siyang tatay. Ang liwanag ay unti-unting nawala. Hindi na napigilan ni Jiang Miaoran na sumugod sa mga bisig ni Mu Wanqing at umiyak ng malakas sa villa ng pamilya Jiang. Sa wakas ay naalala ko ang sistema, ang kahon ng regalo na ipinakuha sa akin. Nag-usisa akong kinuha ang kahon at binuksan ito. Hindi malaki ang kahon, iisa lang ang laman nito, isang passbook at isang papel. Noong una, kami ni Wanqing ang may kasalanan sa iyo. Ito ang aming kabayaran sa iyo. Hanggat nabubuhay kami, magdedeposito kami ng pera sa passbook na ito.
Sana ay huwag mong isiping maliit ito. Binuksan ko ang passbook at tiningnan. May mga halaga na may piso at sentimo, hindi lalampas sa 10,000. Mukhang hindi maganda ang kanilang pamumuhay ngayon. Ngunit sa gabi, nagluto pa rin ako ng dumplings. Iniisip ko, kahit ano paman, kahit ilang beses pa. Dati, nagluto na ako para kay Muwan King at Jiang Miaoran. Hindi makatarungan na ang aking tunay na pamilya ay hindi pa nakakain ng aking sariling luto. Pagkatapos kumain at uminom ay ang pagpupuyat. Ang mga bata ay aktibo kapag maraming enerhiya. Walang makatulog. Kapag dumating ang antok, mas mabilis silang makatulog kaysa sa iba. Noong una ay tuwang-tuwa si Jiang Miaoran. Dahil bihira siyang payagan na hindi sumunod sa normal na oras ng pagtulog. Minsan ay nag-aaway siyang manood nito. Minsan ay nag-aaway siyang maglaro niyan. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang ganito, na naglalabas ng kanyang pagiging bata. Karaniwan, mas parang isang maliit na matanda siya, may tamang galaw, mahinahon at magalang. Siya ay halos isang kopya ni Bai Luoyan na lumabas sa isang hulma. Ngunit ang orasan ay nagpapakita lamang ng hating gabi. Si Jiang Miaoran ay nagpuyat hanggang kalahati ng gabi, pagkatapos ay parang biglang nawalan ng gana, antok na antok, ang kanyang maliit na ulo ay unti-unting yumuyuko. Wala nang kahit ano na makapagpapakita siya ng interes. Nang dahan-dahan ko siyang buhatin at ilagay sa kama, siya ay mayat-mayang bumubulong. Tatay, gusto kong samahan si tatay sa pagpupuyat. Ngumiti ako ng mahina at hinalikan ang kanyang noo. Saka ako lumingon at lumabas ng silid. Ngunit pagkasara ko ng pinto para sa kanya at umatras. Natamaan ako sa isang mainit na yakap. Noong una ay nagulat ako nang malaman ko. Pikon akong lumingon at hinampas siya. Ano ba? Nakatago sa likod, hindi ka nagsasalita. Hindi mo ba alam na nakakatakot ang gulatin ng tao? Bulong-bulong ako habang nakatitig, at ang aking tingin ay nahulog sa kanyang mga mata. Ang kamay na humawak sa aking baywang ay hindi sinasadyang humigpit. Siya ay mukhang isang magandang babaeng walang ekspresyon. Ngunit nang magsalita, siya ay naging isang kaawa-awang maliit na bata. Gusto ko rin. Yumakap siya sa aking baywang at kinuskos ang aking likod, ngunit hindi ako nakikipagtulungan, nagkunwaring tanga. Ano ang gusto mo? Gusto ko pa siyang biruin, may ngiti sa aking mga mata. Sa susunod na sandali, dumating ang kanyang halik ayon sa plano. Kinabukasan ng tanghali, pagkatapos kumain ng tanghalian, kasama ko sina Bai Luoyan at Jiang Miaoyan na naglakad-lakad sa kalapit na parke upang magpahinga. Ngunit biglang humarang sa harap namin sina Muwan King at Jiang Miaoran. Isang gabi lamang ang nakalipas, ngunit ang kanilang kalagayan ay malayo sa noong umalis sila kagabi. Hindi na nila pinansin ang mag-ina ni Bai. Dilim ang kanilang mga mukha, ang tingin ni Muwan King at Jiang Miaoran ay nakatuon sa akin. Marahil ay natatakot na palayasin, ang mag-ina ni Mu ay mabilis na nagsalita pagkaharang. Bizeo, mag-usap tayo ng sarilinan, isang beses lang ito. Isang beses lang, ipinapangako namin sa'yo. Pagkatapos nito, hindi na namin lilitaw sa harap mo ng kusa. Marahil ay talagang gusto nilang makuha ang pagkakataong ito ng usapan. Si Muwan King ay tumaya sa lahat para sa isang ito. Sa totoo lang, gusto kong sabihin na maaari silang tumawag ng mga bantay, ngunit pagkatapos mag-isip, hindi na lang. Tila laging ganito sila eksaktong makahanap sa akin, at may kinalaman ang sistema. Kung may interbensyon ng sistema, ang ordinaryong bantay ay baka hindi sila mapigilan. Gamitin ang isang beses na ito para sa walang hanggang katahimikan. Hindi naman masamang kalakalan. Lumingon ako kina Bai Luoyan at Jiang Miaoyan, mumiti sa kanila. Hintayin niyo ako sandali, babalik ako agad. CJ, kahit ayaw ko silang makasama ng sarilinan ni Muwan King at Jiang Miaoran dahil nagpasya na ako. Natural na hindi sila hadlang. Hindi sila lumayo, umupo sa isang mesa ng bato na may bubong. Kung may sasabihin kayo, sabihinan nyo. Mahina ang aking boses, walang galak. Walang pagkasuklam, walang puot, parang ang mga tao sa harap ko. Ay dalawang estranghero na walang kaugnayan sa akin. Ngumiti si Muwan King, kumalat ang pait. Ang kanyang tingin ay sumusunod sa aking mukha, parang gusto niyang itatak ang aking anyo sa kanyang isipan. Ngunit hindi siya nagtagal. Natatakot na magalit ako, kaya mabilis siyang nagsalita. Bizeo, mahal mo ba talaga sila? Sino ang tinutukoy nila ay malinaw. Pumunot ang aking noo, ang aking tingin ay parang sinasabi na nagtanong ako ng isang hangal na tanong. Ngunit pinisil niya ang kanyang labi, napakatigas, gusto niyang marinig ang sagot mula sa aking bibig. Siyempre, tayo ay magkaibigan mula pagkabata. Itinuring niya akong kanya, itinuring ko rin siya. Ang nasa harap ko ay ang anak na isinilang ng aking asawa pagkatapos ng 10 buwan na labis na nagmamahal sa akin. Kung hindi siya, sino ang mamahalin ko? Mahalin ka at si Jiang Miaoran. Ako ba ay isang taong mahilig sa pagpapahirap? Para mahalin ang isang taong itinuturing akong tagapag-alaga na hindi kailanman nakuha ang aking puso. Ako ba ay isang taong mahilig sa pagpapahirap? Para mahalin ang isang taong itinuturing akong tagapag-alaga na hindi kailanman nakuha ang aking puso. Maari mo akong ibigay sa iba kahit kailan.
Iniling ko ang aking ulo, may pagtataka sa aking mga mata na tila hindi peke. At ang dalawang nasa harapan ko, dahil sa sunod-sunod kong mga tanong, ay namula sa hiya. Tama nga. Maraming labis na bagay ang kanilang ginawa. Paano sila maglakas loob na umasang mapapatawad ko sila at babalik sa piling nila? Paumanhin, tatay. Paumanhin, Bizeo. Matapos ang mahabang katahimikan, yumuko sina Muwan King at Jiang Miaoran sa kahihiyan. Ang tunog ng paghingi ng tawad ay parang huni ng lamok. Ngunit umiling ako. Hindi ninyo naranasan ang lahat ng pinagdaanan ko. Kaya hindi ko rin tatanggapin ang inyong paghingi ng tawad. Tungkol sa tawag sa akin. Kung natatandaan ko ng tama, nasabi ko na. Binibining Mew. Sana hindi ko na marinig muli na tinatawag niyo akong tatay at Bizeo. Sinyan lamang ang aking anak na babae. Ang relasyon natin ay hindi sapat na malapit upang tawagin kayo ng ganoon. Kung wala na kayong ibang sasabihin, aalis na ako. Pagkasabi nito, tumayo ako at lumakad palabas ng pavilion. At nang marinig ni Muwan King at Jiang Miaoran ang susunod kong sasabihin, bigla silang nanlaki ang mata, sabay na tumayo kasunod ko. Tahimik nilang pinigilan ang aking hakbang. Huminto ako ng sandali, lumingon ng bahagya, at tumingin sa kanila. May iba pa ba? Tatay, wala na ba talaga kaming kahit anong pagkakataon? Namumula ang mga mata ni Jiang Miaoran. Nakababa ang kanyang labi, nagmumukhang sobrang malungkot. Nanginginig din ang boses ni Muwan King. Nakatitig ng matindi sa akin, sinusubukang makakita ng bakas ng tampo sa aking mga mata. Bizeo, kailangan bang maging ganito kawalang awa? Puputulin na ba ang lahat ng ugnayan? Nang marinig ko ang kanilang sinabi, nagtaas ako ng kilay at mumiti ng bahagya. Ako ba ay walang awa? Hindi ba nasabi ko na rin? Kung naranasan din niyo ang lahat ng pinagdaanan ko. Siyempre mapapatawad ko kayo. Sa loob ng 3 taon na ito, hindi niyo naman nagawa, hindi ba? Pagkasabi nito, hindi ko na hinintay ang reaksyon ni Muwan King at Jiang Miaoran at direktang lumabas ng pavilion. Naglakad patungo kina Bai Luoyan at Jiang Nian na matagal nang naghihintay sa labas. Tatay, tapos na ba kayo? Nang makita ako, biglang lumapit si Jiang Nian at hinawakan ang aking kanang kamay. Tumango ako. Natural ding lumapit si Bai Luoyan at hinawakan ang isa kong kamay. Walang sinuman ang nagbanggit ng nasa likuran. Ang ibig sabihin ng ina at anak na pamilya mo. Sabay kaming naglakad ng 3, biglang umulan ng niebe. Ang mga snowflake ay umiikot at bumabagsak, dahan-dahang dumadapo sa aming mga balikat, bumubuo ng isang maganda at romantikong larawan. Pagkatapos noon, hindi ko na talaga nakita muli ang ina at anak na pamilya mo. Nang marinig ko ang balita tungkol sa kanila. 3 taon na ang lumipas. Siya nga ay napakagaling, muling nagtatag ng isang imperyo ng negosyo. Ngunit sa mismong araw na yon, ang ina at anak na pamilya mo ay naaksidente sa sasakyan habang naglalakbay. Sa sumunod na buwan, isang abogado ang nagdala ng testamento sa akin. Ibinigay sa akin ang lahat ng ari-arian na nasa pangalan ni Muwan King at Jiang Miaoran. Tinanggap ko ang mana, ngunit hindi ko ito inangkin. Sa halip, naghanap ako ng mapagkakatiwalaang foundation. Ibinigay ko ang lahat ng pera. Mula noon, wala na si Muwan King at Jiang Miaoran sa mundo. At tuluyan na akong bumalik sa aking orihinal na timeline.